Excited na nilisan ni Blesselyn Santiago Ong o Blesil ang ating bansa noong 2016 patungo sa Los Angeles, California. Akala niya ay ito na ang simula ng kanyang pangarap na magandang buhay, hindi lamang para sa kanya kundi para na rin sa pamilya. Subalit makalipas lamang ang halos 2 taon, ay muling iniuwi si Blesel ng bansa na isa ng malamig na bangkay. Ano ang nangyari kay Blesselyn Santiago Ong sa Los Angeles? At bakit niya sinapit ang masakit na katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Blesel kasama ang 3 pang mga kapatid ay lumaki sa Zamboanga del Norte. Ayon sa pamilya, ay masiyahin nito at palakaibigan. Maliban dito ay mataas ang pangarap nito. Palagi itong nagkukwento sa mga kaibigan tungkol sa pagnanais nito na magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng responsable at mabait na asawa, makapagpatayo ng bahay, makabili ng sasakyan at makapag-travel sa iba't ibang lugar. Ang pangarap nito ni Blesil ay tila naman dininig ng langit. Taong 2015, habang nagtatrabaho sa isang hotel, ay nakilala niya ang 22 years old na dayuhan na si Albert Ong. Mula ng araw na magkakilala ang dalawa ay niligawan siya nito at nagawa naman nitong mabihag ang puso ng dalagang Pilipina. Makalipas lamang ang 6 na buwan ay nagpakasal sila. Nang maikasal ay nagdesisyon ng dalawa na umuwi ng Los Angeles para doon na manirahan. Sa isang Facebook post ay excited na ipinost ni Blesil ang passport niya at ng asawang si Albert Ong, kasama ng 2 plane tickets papuntang California. January 17, 2016 ay muli niyang ibinahagi sa kanyang Facebook ang mga kuha ng magagandang tanawin ng California mula sa himpapawid sa bintana ng eroplanong kanyang sinasakyan. Tulad ng iba ay masayang ibinabahagi ni Blesel ang kanyang journey sa Los Angeles. Gaya na lamang ng mga lugar na kanilang pinupuntahan, ang pagkakaroon niya ng California Driver's License, pagkakaroon ng green card, pagbili ng bagong sasakyan, pagkakaroon ng bagong trabaho at pamamasyal at pagkain sa labas, kasama ng asawang tinawag niyang kanyang matalik na kaibigan at kabiyak. Kaya naman walang ka-idea ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa Pilipinas sa totoong nangyayari sa kanya sa Los Angeles. Akala nila ay maganda ang buhay nito, masaya at walang problema, base sa mga post nito sa social media. Subalit ang lahat ng iyon pala ay kabaligtaran sa totoong nangyayari sa kanya doon. Ayon sa ilang kaibigan at kakilala ni Blesil sa Los Angeles, nang dumating doon ang mag-asawa ay unti-unting nagbago ang pakikitungo ni Albert Ong kay Blesil. Naging manipulative ito, madaling magalit at sobrang siloso. Hindi nito pinapayagan na umalis si Blesil ng bahay ng mag-isa. Ayaw nito na namamasyal si Blesil sa kanyang tiyahin sa Montclair at ang paglabas ni Blesil kasama ang ilang mga kaibigang Filipina. Base sa kwento ng kaibigan ni Blesil ay malimit itong magkwento ng problema tungkol sa asawa. Naikwento umano ni Blesil ang tila pagiging bipolar ni Albert Ong. Minsan kasi ay sobrang lambing nito at sobrang bait. Tapos bigla na lamang magagalit ng walang dahilan. May mga pagkakataon din na sinasaktan nito si Blesil at madalas itong magbasag ng gamit kapag nagagalit. Hanggang sa hindi na nito matiis sa mga dinadanas na domestic violence. Isang araw ng December 31, 2016 ay inaresto ng mga pulis si Albert Ong sa kanilang bahay. Ito ay matapos na makatanggap ng reklamo mula kay Blesil sa salang pananakit. Ayon kay Albert Ong, ay nais ng asawa na umalis ng bahay ng araw na iyon, subalit pinigilan niya ito. Kinagat umano siya ng asawa sa kanyang dibdib bilang patunay ay pinakita nito ang tinamong sugat sa hinang kagat. Nagtalo sila at nang tangka ng aalis si Blesil ay sumabit ang bag nito sa handle ng pintuan, kaya naman ito nahulog. Subalit, iba naman ang salaysay ni Blesil. Ayon sa kanya, ay sinaktan siya ng asawa.
sinabunutan at itinula kaya siya nalaglag. Ayon din sa kanya ay kinagat niya ang asawa dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak nito sa kanya at nahirapan siyang huminga. Dahil dito ay nag-issue ang korte ng protective order laban kay Ong. Inatasan nito si Albert Ong na pansamantalang lumayo o dumistansya kay Blesil. Hindi pinahihintulutan ng korte si Albert Ong na kausapin o lapitan nito ang asawa. Kasabay nito ay kinakailangan niya ding sumailalim sa domestic violence counseling. Makalipas lamang ang ilang araw na pagkakakulong, si Albert Ong ay pinalaya matapos na makapagpiyansa. Sa pagdinig ng kaso ay nalaman ng hukuman na hindi lamang pala ito ang unang beses na nasangkot si Albert Ong sa kasong may kinalaman sa pananakit ng kababaihan. Taong 2001 ay isang pangyayari pang naganap sa Chino Hills kung saan ay nagawa nitong saktan ng dating kapatid na babae ng unang asawa. Ayon dito ay pinuntahan niya si Albert Ong para kausapin tungkol sa ginawa nitong pagpapakasal sa ibang babae gayong kasal pa ito sa kanyang kapatid. Subalit sa halip na paliwanag ay binato siya nito ng isang malaking paso na siyang nag-iwan ng malalang sugat sa kanyang pisngi. Dahil sa pangyayari, siya ay hinatulan ng 1 taong pagkakakulong at 3 taong probation ng hukuman noong March 21, 2002. Makalipas iyon ay inutusan din siya ng hukom na sumailalim sa isang anger management program at lumayo sa biktima. Ayon sa dati niyang sister-in-law, ay marami ng kababaihan ang inabuso ni Albert Ong. Sa tuwing makakatakas ang isa ay nakakahanap naman ito ng panibagong biktima. January 30, 2017, si Albert Ong ay nasentensyahan ng 3 taong probation at 1 buwan na pagkakakulong dahil sa pananakit niya sa asawang si Blesil. Inutusan din siya ng korte na magsagawa ng 8 oras na community service at 52 weeks na pagdalo sa domestic violence counseling kasabay ng pagdistansya niya sa kanyang asawa sa loob ng 3 taon. May 30, 2017 ay muling dumulog si Albert Ong sa judge para baguhin nito ang utos na pagbabawal sa kanya na lumapit sa asawa, kasabay ng pangakong pagbabago, subalit ang request niya na iyon ay dininay ng hukom. Habang sumasailalim sa mga therapy, ay isang domestic violence facilitator ang itinalaga ng hukom para sumubaybay kay Albert Ong. At base sa report nito na ipinasa sa hukuman no October 7, 2017, ay nakalagay ang magandang record ng pagbabago ni Ong. Ayon dito ay aktibo ito sa mga ginagawang group discussions at activity. Hindi rin ito nagrereklamo sa mga proseso at sinusunod ang lahat ng pinapagawa sa kanya. Dahil sa magandang feedback, ay binago ng hukom ang kanyang utos at pinayagan nito si Albert Ong na muling makausap ang kanyang asawa nang may kasamang middleman. Subalit hindi niya ito maaaring lapitan o kausapin ng personal. Sa kabila nito ay hindi iyon sinunod ni Albert Ong dahil noong December 26, 2017, isang araw makalipas lamang ang Kapaskuhan, ay bumisita ang mga members ng Baldwin Park Police sa bahay nila Blesil sa 4200 block ng Central Street, Baldwin Park, Los Angeles, para kamustahin ito. Subalit sa kanilang pagkagulat ay dinatnan nila sa loob ng bahay ang wala ng buhay na katawan ng mag-asawang Blesil at Albert Ong. Si Blesil ay nagtamo ng napakaraming tama ng saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Ayon sa investigasyon, lumalabas na pinatay ni Albert Ong ang asawa gamit ang isang kitchen knife at nang matapos ay saka nito sinaksak ang sarili. Ang balita ay nagbigay ng malalim na sugat sa pamilya ni Blesil sa Pilipinas. Hindi kasi nila alam ang hirap na pinagdadaanan ng kanilang anak sa Los Angeles. Hindi kasi nagkukwento si Blesil sa pamilya tungkol sa mga problema. Marahil ay dahil sa ayaw na niyang mag-alala sila. Maging ang pagkakakulong ni Albert Ong ay hindi nila alam. Ayon sa tatay ni Blesil ay huli silang nakatanggap ng message mula sa anak noong December 24, 2017, kung saan ay sinabi nito na miss niya na silang lahat. Matapos noon ay wala na silang komunikasyon. Nagulat na lamang sila nang mabalita ang wala na si Blesil.
Ayon din sa ama ni Blasil ay malakas ang kanyang paniniwala na selos ang naging dahilan kaya pinatay ni Albert Ong ang kanyang anak. Noon kasi umanong nasa Pilipinas pa ang mag-asawa ay siloso na ito at malimit na magtampo sa tuwing makikitang nakikipag-usap si Blasil sa ibang lalaki. Nagtulong-tulong naman ang pamilya at mga kaibigan ni Blasil para maiuwi siya ng Pilipinas. Isa lamang si Blesilin Santiago sa mga kababayan natin na nakaranas ng domestic violence sa ibang bansa. Niligawan at pinangakuan na mamahalin at bibigyan ng magandang buhay ng mga dayuhan. Subalit paglisan sa ating bansa ay puro pananakit at pang-iinsulto naman ang kanilang nakukuha. At masakit pa ay inuuwi sila sa ating bansa na malilimig ng bangkay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in the next video.